Alam ko po, ang distrito ngayon ni Congressman Pulong, na distrito ng dating Pangulo, ay 500 million na lang ang pondo, no? So, kung hindi po makagalaw ang Davao dahil po pinagkaitan nyo ng pondo, so kayo rin po may kasalanan dahil dyan. Dahil nga po, inuna nyo muna ang politika kaysa yung pangangailangan ng Mindanao. So lilinawin ko lang po, itong dahilan kung bakit maraming naniniwala na kung talagang magulong-magulo ang gobyerno ni PBBM, nais na lang nilang maging independyente ang Mindanao. So yun mga boss, isa sa mga malaking dahilan kung bakit sinisigaw nila na ibukod na ang Mindanao sa bansang Pilipinas ay ito mga boss, no? Sa pamahalaan ngayon ni PBBM mga boss ay ginigipit ang mga proyekto papuntang Mindanao mga boss. Kung dati sa mga Bell project ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay tinutukan niya ito mga boss, no? At marami siyang ibinuhos na project dito sa Mindanao ay ngayon nga ay na-stop ito mga boss. At isa sa mga dahilan, sad pa nga ni Congressman Pulong Duterte na ang dating budget ng Davao City mga boss ay binawasan ng halos lampas kalahati. Kung dati nasa 2 billion ang project ng buong Davao mga boss, no, lalo na sa kanyang distrito, ay ngayon ay nasa 500 million na lang yan mga boss. So napakalaking lampas kalahati ang ibinawas nila sa Davao mga boss. Kaya naman marami sa mga tao, politiko ang nanggagalaiti na ibukod na itong Mindanao dito nga sa bansang Pilipinas mga boss. Dahil nga sa maraming politiko na mga corrupt nga ngayon mga boss, no, dito nga sa pamamahala ni Pangulong PBBM mga boss. So di natin masisi ang mga tao ng Mindanao mga boss dahil nawalan sila ng tiwala ngayon at feeling nila hindi na sila natutukan o nabibigyan ng gobyerno ngayon mga boss. Kaya naman sinisigaw nila na ibukod na itong Mindanao dito sa bansang Pilipinas. So ito ating pakinggan ang saad nga dito sa usaping ito na saad ni Attorney Harry Roque mga boss. Alam ko po, ang distrito ngayon ni Congressman Pulong, na distrito ng dating Pangulo, ay 500 million na lang ang pondo, no? So, kung hindi po makagalaw ang Davao dahil po pinagkaitan nyo ng pondo, so kayo rin po may kasalanan dahil dyan. Dahil nga po, inuna nyo muna ang politika kaysa yung pangangailangan ng Mindanao. So lilinawin ko lang po, itong dahilan kung bakit maraming naniniwala na kung talagang magulong-magulo ang gobyerno ni PBBM, nais na lang nilang maging independyente ang Mindanao. Ang pagkatutol ko lang dyan ay dahil magiging dayuhan ng mga Duterte kung sila'y hihiwalay. At kinakailangan pa ako mag-apply ng citizenship para sa Mindanao. Itong dalawang partners ko, mga taga Mindanao, so automatic, natural-born Mindanao citizens kayo, no? Paano naman kami? Kailangan ba kaming magpa-apply pa for citizenship? Dahil talagang, totoo naman po, itong naging pronouncement ni Pangulong Duterte, ito'y bunga sa kapalpakan ng gobyerno ngayon sa Luzon at sa Visayas. Ang sabi niya, kung baga, if you cannot get your acts together, baka mag-independyente na lang kami dahil meron naman kaming sapat na resources para makatayo sa aming dalawang paa. Hindi namin kinakailangan yung mga ginagawa ninyo na amendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng pamimili ng pirma at sa pamamagitan ng panlilinlang. Dahil sapat naman ang resources ng Mindanao para mabuhay. Kasama na dyan yung human resource at saka yung natural resources, no? Maalam ko na yung isang linggo, pinakita natin yung porsyento ng GNP na nanggagaling sa Mindanao. Napakalaki po talaga, no? Dahil ang Mindanao po, yan ang ating food basket at yan din po ang ating resource basket, no? At ngayon po, ang pinakamaraming nakakalap na kinakailangan para sa mga electronic vehicles ay nickel na sandamakmak dyan po sa Mindanao. Kasama na ang ginto, no? At meron din yung coal dyan sa Zamboanga, Sibugay, no? So, hindi nakapagtataka kung talagang naisin talaga namang Mindanao na habang magulo mga politiko dito sa Luzon at Visayas, gusto na nila maging independyente. Now, may nagsasabi na yan daw po ay incitement to sedition. I beg to disagree. Kasi ito po ay isang solusyon sa isang pampublikong debate kung ano pala talaga dapat ang pinakamabuti gawin para sa bansang ito. And again, ito po ay born out of frustration dahil masyadong maraming gahaman sa kapangyarihan dito sa Luzon at sa Visayas. Now, sa United Nations po, nagkaroon talaga ng proseso dyan.
kung saan kinikilala kasi ng United Nations ang karapatan ng tinatawag na self-determination. Yung karapatan ng mga mamamayan na sila ang gumuhit ng kanilang tadhana sa pamamagitan ng pagiging independyente kung sa tingin nila merong basihan dyan. No? Pero dadaan po yan sa proseso ng plebisito. Kinakailangan siyempre kunin hindi lang po ang consent ng nais maghiwalay, kundi pati yung consent na hihiwalayan. So medyo mahirap ang proseso sa UN dyan dahil ang referendum, hindi lang naman po mga taga Mindanao ang boboto, kinakailangan